Yeah! 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 I got a reply from Mr. Sian Gaza na umayag siya na interviewin ko siya. Wow, it's a privilege kasi, di ba, alam ko, CEO siya. And dahil excited ako, hingi ako na tulong ay siyempre, CEO din. Yan, si Chris. Yan, Hello. Chris. CEO yan. Ano ibig sabihin ng CEO? Chief Executive Order. Ano ba? Palaboy ka talaga. Komedyante ka talaga, komedyante. May interview na akong elite. Eh, ikaw lang ang kilala kong elite eh, na tao. Ganun ba? Kasi wala akong ka-close na ibang mga ganun eh. Kasi syempre palaboy lang ako. Eh, napapasalamat naman ako. Friends tayo. Ano mga dapat gawin pag Baka naman, idol nga kita eh. Ano mga dapat gawin pag may kaharap na mga ganun, mga VIP or CEO? Just be yourself. Pag na-meet mo siya, huwag ka unang mag-reach out ng kamay mo, makikipagkamay. Hintayin mo siya. Bakit? Parang respect. Ah, siya yung Kasi siya yung authority. Siya nakipagkamay sa'yo, tsaka ka mag-ano. So, ako naman, ang interpretation ko dun, baka suplado ka kaya gusto mo siyang mauna. Hindi naman. Ang proper way is hintayin mo siya. Hintayin mo siya. May pagkamay. Oo! May natututunan talaga ako. Siyempre, pag dumating siya, na-meet mo, tatayo ka sa upuan mo. Out of respect. Ako, nagigilty ako sa mga nami-meet ko na hindi ako agad nakakatayo. The way na makipag-usap sa kanila, ano mga dapat gawin? Pag-usap, nothing special. Siguro kung magtatagalog ka, it doesn't hurt to use po. Opo. Diba? Kung mas nakatatanda. Pero kung western naman, hindi naman sila first name basis nga tawag nila, di ba? Wala naman sir, wala naman boss. Di ba? Pero dito sa atin kasi, syempre, sa kultura natin, magalang. Opo, sir, boss. Kung sa restaurant, kakain kayo, sa isang table kayo, hintayin mo siya kumain muna. Ah, ganun pala yun? Impolite na eh, pagkapo nyo, ikaw ang makain, ikaw ang mauna. Hindi pwede. Naku po, dami ko na ganyan ng mga meeting namin. Ako yung unang kumakain, kakahiya. Ganun pala yun. Eh pag, alimbawa, kasi ang gusto ko sana mangyari sa pagkikita namin, magkape kami. Sa pagko-coffee ba, merong mga dapat at di dapat gawin. Coffee. Habang Ka-coffee mo ang isang CEO. Oo. Sa coffee shop, gano'n. Halimbawa, business meeting. Business meeting. Since siya yung mas affluent or mas mataas ang designation supposedly, hayaan mo na siyang mag-treat sa'yo. Siya ang manlibre sa'yo. Huwag na ikaw ang... Okay lang yun. Baka magmukhang burakot ako. Pwede ka mag-offer pero mag siya nag-insist na Kasi siya ang... mas mataas siya eh. No? Hayaan mo siya kasi syempre Baka mapahiya pag tinanggihan mo. baka ma-offend lang siya. Just be yourself. Sige. Thank you, Chris! Ako yung unang kita. Hindi, apir tropa naman. Hindi business meeting. Okay, salamat, Chris! Day 2. Parating na to si Mr. Sian Gaza, so I'll meet him outside. Andiyan siya. Pag na-meet mo siya, huwag ka unang mag-reach out ng kamay mo, makikipagkamay. Hintayin mo siya. Bakit? Parang respect. Ah, siya yung Kasi siya yung authority. Hello. Hi. Yan. Hello! Mr. Sian Gaza, at last. Hi guys! I just checked off a childhood bucket list today, and that's to visit the Dome Raider Temple here in Siem Reap, Cambodia! Yay! Yeah! Hi guys, ito. Kasama ko mag-coffee. Wow! Si Mr. CEO, Sian. Yes, Gaza. Yeah! Yeah! Pasok. Mainit pa pala. Ito na aking interview kay Mr. CEO. Nakita nyo naman, pinagandaan ko talaga. So, big CEO ako. Ito, nauso to ngayon yung expression mo na, yeah! Ako ba yung magkakasabi ko? Parang pusa yun, boss ah. Ay, ganun ba? Eh, paano nyo na isip? Saan nyo nakuha yung ganong expression? Paano nabuo yun? Honestly, boss, yung niyam, maniwala man kayo sa hindi, it's damn. Ano yung sa audio ba ng phone nyo na naging nera? Actually, yung boses ko ang may different talaga.
So it's Oh. them na in-exaggerate ng damn Nenga! dahil yung boses ko naging damn! Yeah. Nice, So ah. yun ang sagot doon, boss. Halos lahat na napupuntahan mo, pag nakikita mong wonderful places, napapanyam! Yeah! Yeah. So that's my personal expression. Yun. Saan lugar mo pinakamasarap na naisigawang nyam? Maldives. 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 Yung nyam na expression ba, nagagamit mo lang ba to sa lugar o nagagawa mo ba itong expression sa ibang bagay? May habit ka bang ginagawa? Napapanyam. Anywhere, boss, it's a natural sa akin. Oh. Kahit sa now, for example, I'm amazed on a certain thing. May nakita ko maganda sa mall. Damn! Nyam! Nyam! Ang daming bucket list na nakita ko. Meron ka pa bang tina-target pa na puntahan sa bucket list? Marami ba, boss? If you will analyze my Instagram, Mhm. lahat yun ay non-visa countries. Oh. Alright, so it's non-visa countries because mahirap kasi mag-travel ng mga visa country kasi merong waiting period in between. So mag-wait ka for your application, iiwan mo yung passport mo. So on that particular period, like 2 weeks to 1 month, you cannot travel. So Ah. ang naging discarding ko in checking out my bucket list is to finish all the non-visa countries, then next sa mga visa. Kaya pala, ang dami mo narating kasi may strategy din pala sa pag-travel. Yeah. Yung pala, yung mga travelers dyan. At your young age, paano ang dali mo naka-achieve ng ganito? I started doing business at the age of 11. 11! Negosyante ka na! 11. Ako pa pala pa eh. Believe it or not, when I was in 5th grade and 6th grade, I started with hamster and guinea pig breeding. Oh. So, pinag-aasawa ko ang mga... So doon pa lang, mag nakita mo maganda yung nangyayari. Yeah! Nasa Malabon ako noon. I was born and raised in Malabon by my grandparents. So, ang ginawa ko, the capitalization that I got from the particular venture is sa savings ko ng dalawang Christmas, what do you call it? Christmas aguinaldo na natabi ko sa Bangko Filipino. So, pinag-ikot ko siya in hamster and guinea pig. Then, I'm not retailing, I'm supplying 4 pet shops in Malabon. Oh. Anong next target mo sa career? Career, I'm launching siguro after my Guangxican in Hong Kong kasi I'm working for a particular Chinese boss. So nandun ka ngayon, nandun yung business mo ngayon sa Hong Kong. Yeah, so technically it's a hedge fund, boss. It's more on pulling funds from my international investors, then allocating them to different businesses, to different ventures. And then I'm getting a portion of the pie, which is 30% of the all profit kung ano man yung napaikutan ng pera or investment na yun. So from there, I'm launching it in Metro Manila. I'm launching it in the Philippines, the hedge funding, which is wala pa nun sa Pilipinas so far. Hindi siya naiba sa mutual funds. Pero this is more on personal hedge fund on certain high-profile investors na ang ginagawa mo yung pera nila, ikaw nag-manage at nagpapaikot sa iba't ibang negosyo. Oh, yun pala. Yun yung mga taong sobrang wala nang magawa sa pera pero gusto nila paikot pa yung pera nila. And they tend to hire people na magpaikot at mag-manage ang funds nila. So that's the hedge fund take place, hedge fund managers take place. Kaya ang bilis mo nga nakabawi, di ba? Nadaw na ako. Nung na-down ka. Since medyo formadong pang-businessman ako, pinapangarap ko rin maging CEO, pwede nyo ba akong turuan ng mga tips nyo, ang proper etiquette ba tawag doon sa pagharap ng mga iba? Kasi syempre nakakausap mo, malalaking tao na dahil yung mga funds nga nila, papaikutin mo, pinagkakatiwala nila. So paano ba dapat humarap sa mga malalaking tao? In terms of proper etiquette, medyo alanganin ako makapagbigay niya kasi mismo ako ay cowboy. So, I'm more on a millennial side na hindi ako professional na I go in the meetings wearing slippers. I'm going everywhere wearing slippers. So, in terms of etiquette, hindi makapagbigay. Pero in terms of dealing with them, in terms of transacting with them, what can I advise is with these big people, ang gusto talaga nila is always straightforward. So, ayaw nila yung kausap na you go around the bush, paligoy-ligoy ka on certain transactions, pinapaikot mo sila. They want straightforward. What they want is to see immediately kung ano yung papasukin, wala nang paligoy-ligoy, at magkano ang kikitain nila dyan, at what specific period of time. Straight to the point. Straight to the point. Hindi ka nang galing sa yung sa family na talagang mulat mo pa lang, sobrang big time nyo na. No, boss. I'm an illegitimate child. Anak ako sa labas. So, hindi ako in-acknowledge ng father God first. So, I was adopted since birth by my grandparents.
So ako yung lumaki ako sa isang pamilya na very traditional. In a way na ultimo yung rep, pag binuksan mo at sinilip mo yung ilaw, papagayit na ka pa, baka sarado mo yan kasi ikot yung kuryente, bibris ko na doon at tataas ang kuryente natin. Lalabas yung aircon. Lalabas yung aircon. Kala ko laking aircon boy ka eh. No. Nakaranas ka rin pala mga electric pa na pag ginanon mo, may alikabok. Yes, sobrang kapal ng alikabok. Tapos sira pa yung cover at yung LEC lang makikita mo. So kasi pinanganak ako and I was born and raised in Malabon, sa bayan sa Malabon. So very, very simple family. Ayos ah. May mga matututunan din pala tayo sa pagkakape natin. Hindi ka na... Coffee with Rodfield. Yun! Maraming salamat. I can't even espresso yung Maraming salamat. Totoo nga ko boy siya kasi yung kape ko... Hindi ko na mabanggitin. Baka matuwa pa yung mga products dyan. It was ads. Kanina na-meet ko si Mr. Cian Gaza, napakatangkad pala niya. Anong height mo? 6 flat. 6 pala. So that's it. Maraming salamat sa time at sa coffee natin. Maraming salamat Cian. Thank you rin, boss. So before we end this, isa pa nabitin ako dun sa expression na sumikat ni Mr. Cian So the whole Gaza. thing with The whole thing. Oh. Alright. Take it away. Hi guys! I just checked off my childhood bucket list today, and that's to visit the Tomb Raider Temple here in Siem Reap, Cambodia! Yay! Cool!